Okay, ang i-discuss natin ngayon ay graphs of linear inequalities. So, let's start with kapag meron ka lang one variable. So, for example, you are given y is greater than 2. Sa linear inequalities, meron tayong inequality symbols na ginagamit. So, we have here greater than, greater than or equal to, less than or equal to. So, mamaya, gagamitin natin sila to identify kung ano ang itsura ng line natin mamaya. Okay, so, dito, bago mo siya i-graph, kailangan meron kang Cartesian plane. Sa Cartesian plane, kailangan meron kang x-axis, meron kang y-axis. Now, since ang given na variable mo ay y, makikita mo yung line na dadaan sa y-axis. Okay? So, ang given sa iyo dyan ay positive 2. Ang positive 2 kay y-axis ay nasa taas. Okay? Kasi positive. So, let's say this is 1, this is 2. So, dito dadaan yung line natin mamaya. Now, let us now check the symbol of inequality na ginamit. So, yan ay greater than. Ito siya. Kapag greater than, ang line po natin ay broken. Kapag po may bar sa ilalim, solid. Ano po itsura ng broken line? Ang broken line po, kung gagawa tayo ng line na dadaan dito, since yan ay broken, pag ganito ang itsura ng line natin, kailangan dadaan siya dun sa positive 2. Now, since ito ay graph ng linear inequalities, kailangan meron po tayong shaded part. Yun po yung pinagkaiba niya sa linear equation. Now, paano mo malalaman yung shaded part? At sino ba yung shaded part dito? Pag sinabi natin shaded part, ito po yung solution ng linear inequality na given. Okay, so ang gagawin mo is to use 0, 0. Sino si 0, 0? Siya po ay si origin. Very good. Siya si origin. So, ang tanong sa'yo ay kung ang shaded part mo ba ay yung nasa taas ng broken line o yung nasa baba ng broken line. So, madali lang natin ma-identify kung gagamitin natin si origin. Now, paano po natin gagamitin yon? Ito po yung x, ito yung y value kasi ordered pair po siya. Now, since ang given sa atin ay y variable, ang gagamitin natin yung value kay y which is 0. So, ang ating given ay y is greater than 2. So, your y is 0. So, 0 is greater than 2. Now, you have to identify if this is true or false. Is 0 greater than 2? This is false. Now, kung yan ay false, false daw kay origin. So, kung false kay origin, yung point na yan, kung ito yung ating line, ang isi-shade natin is yung part na kung saan hindi kasama si origin. So, kung babalikan natin yung ating given, ang value daw dapat ng y ay greater than 2. When I say greater than 2, mas malaki sa 2. So, ano ba yung mga number na mas malaki sa 2? 3, 4, 5, so on and so forth. So, sa Cartesian plane, sa y-axis, ang mga values na mas malaki kay y ay nasa taas po. Nasa taas ng 2. Kaya ito yung shaded part. Okay? So, broken line yan, ibig sabihin, yung 2 na nandito, hindi part nung pwedeng maging value for y. Kasi wala namang bar dito. Hindi solid. So, kung yan ay solid line, kasama yung 2 sa value ng y na pwede. Okay, now, kung babalikan natin yung slope of the line. So, i-attach natin dito yung lesson natin about slope. Ang line natin ay horizontal. Pag horizontal, ang slope natin ay 0. Ang slope natin ay 0 kapag horizontal yung line. Malalaman mo si slope kapag meron kang x variable. Kung makikita mo, wala tayong x variable dito, so wala tayong slope. Therefore, our line is horizontal. Okay, now, what if si x naman yung variable na meron tayo? So, same lang, pero dadaan kay x-axis, hindi na kay y. So, let's say your x is less than or equal to negative 2. Hindi, gawin na naman natin siyang positive. Positive 2. Yan. So, same lang, gagawa ka ng Cartesian plane, pero this time, si x-axis na yung titignan mo, kasi x variable naman yung given.
Now, ang value na meron ka ay positive 2. Sa x-axis, ang positive 2 ay nandito. Nandito sa part na to. Now, identify mo kung solid or broken yung line. So, since meron tayong bar sa ilalim or siya ay less than or equal to, solid po yung line natin. So, kung solid yung line, dadaan sa 2. So, ito siya. Ito yung line natin. Okay? Now, so, usap ko lang to. Itong y na to. Lagay ko siya dito. Okay, now, ito yung line na meron tayo. Base po dito. Now, gamitin natin si 0, 0 para malaman kung nasaan yung shaded part. So, si 0, 0, ito po siya. Ang tanong sa'yo, ito ba yung isi-shade mo o ito? So, let us now solve this part. So, ito yung x, ito yung y. Ang given sa atin ay x is less than or equal to 2. Ang value ng x ay 0. So, papalitan ko to ng 0. Is 0 less than or equal to 2? This is true. Totoo siya, na si 0 mas mababa kay 2. Diba? 0 is less than or equal to 2. So, kung yan ay true, true kay origin. So, kung true kay origin, kung nasaan si origin, nandun yung shaded part. Tapos, yung line na dinrawing mo, siya yung boundary. Hindi lalagpas dito yung shaded part. Nandito lang. Okay? So, ano po ibig sabihin yan? Kung tatagalogin po natin daw, diba? X is less than or equal to 2. Ang ibig po sabihin niyan, yung value ng x ay dapat mas mababa o kamuka ni 2. Kaya siya solid line kasi si 2 pwedeng maging value ng x. Tapos lahat ng mas mababa kay 2 kasi less than 2 ay nasa left niya. Start ka kay negative 1, 0, positive 1, 0, negative 1, negative 2, negative 3. So on and so forth. Kaya nandito yung shaded part niya. Okay, now, ito ay kapag isa lang yung variable mo. Paano ngayon kapag dalawa na yung variables? Madali lang yan. Pero mas madali itong nauna natin. Siyempre kasi isa lang naman yung variable. Pero turuan ko na kayo ng mas madali pag 2 variables. So kapag 2 variables, let us say y is less than or equal to 4x plus 3. Ito yung given natin. So, dito sa given natin, para mas madali nating mag-graph yung linear inequality, kailangan naka-slope-intercept form. Ang slope-intercept form po ay y equals mx plus b. Okay? Y equals mx plus b. Disregard nyo muna yung equal sign kasi linear inequalities tayo. Ang tingnan nyo lang yung y, mx, tsaka yung b. Okay? So, dito, kung mapapansin nyo, y na lang siya. So, tama. 4x, ibig sabihin, may slope, merong variable x, may slope, may variable x, tapos meron kang constant dito or si y-intercept. Ang kailangan mo kasi kapag mag-graph ng mas mabilisan ay si slope at si y-intercept. So, dito sa given natin, ang slope ay si 4, ang y-intercept ay si 3. So, sila lang yung kailangan mo para ma-graph natin yung mismong linear inequality. So, ang gagawin, mag-drawing po ng Cartesian plane na kung saan meron kang x at y. Tapos po, i-graph muna natin yung part na to. Sino po ba si y-intercept? Si y-intercept, kung yan ay 3, siya ay 0, 3. Siya yung value kay y. Nadadaan yung graph. So, yan ay positive 3. So, kung ito yung y-axis mo, ang positive 3, ito. 1, 2, 3. So, yan yung 3. So, ibig sabihin, dyan dadaan yung line natin mamaya. Now, after mo gamitin si y-intercept, gamitin mo naman si slope. Si slope, kailangan naka-fraction form po siya. So, kung siya ay hindi naka-fraction form, gawin natin siyang fraction form. So, pag siya ginawa natin fraction form, itong 4, lagyan mo lang ng 1 sa ilalim. Fraction form na siya. Okay? So, kung naka-fraction form na siya, let's say hindi siya 4, let's say 1/2, 1 over 2. Madali mo nang i-graph, diretso na kaagad. Pero kung naka-whole number ka, 4, lagyan mo lang siya ng 1 sa ilalim para magmukha na siyang fraction.
Bakit kailangan ng fraction? Kasi kailangan mo ng rise over run. Yun yung slope natin. Okay, kung positive yung nasa taas, ibig sabihin, you go up. Pag negative ito, you go down. Pag positive to nasa baba natin, you go to the right. Pag ito ay negative, you go to the left. Okay, so dito muna tayo sa rise. You go up 4 times. So, ang starting point natin ay ito, yung given na. So, you go up 4 times. So, 1, 2, 3, 4. And then, you go to the right. So, you go up 4 times and you go 1 to the right. 1. Kasi andito ko sa y-axis. So, ang point natin, ang second point natin ay nandito. After getting the second point, determine if it is solid or broken. If your line is solid or broken. Tingnan mo yung original mo. We have here less than or equal to. So, ito siya, solid yung line. So, kung solid yung line, connect lang natin yung dalawang points na meron na tayo. Yan. So, since ito ay linear inequalities, hindi tayo matatapos kung wala tayong shaded part. So, para sa shaded part, gamitan natin ulit si 0, 0. So, use 0, 0. Ito yung ating x, ito yung y. So, this time, meron tayong 2 variables. So, dalawa na yung gagamitin nating values. So, kopyahin natin to. Y is less than or equal to 4x plus 3. So, lahat ng x and y, papalitan mo ng 0. Kasi yun yung nandito natin. Ang origin nandito po ha. Nandito si origin. So, identify natin kung yung shaded part ba ay kasama si origin o yung hindi kasama si origin. Okay? So, your y is 0, less than or equal to. So, since si 4 may katabing x, i-multiply po sila. So, 4 multiplied by 0, kasi x is 0, plus 3. Now, solve mo yung part na to. So, ito, copy lang. 4 times 0 is 0, plus 3. 0 plus 3 is 3. Now, identify mo. Is 0 less than or equal to 3? This is true. Bakit siya true? Kasi pag tinagalog mo yan, si 0 mas mababa, kasi less than, mas mababa ba or eksaktong 3? Yes, kasi ang 0 mas mababa sa positive number. So, kung true yan, kay origin, ang shaded mo kung nasaan si origin. So, ito yung line natin kanina, ito si origin. So, nandito po yung shaded part. So, what does it mean? Ibig sabihin, nandito po yung solution doon sa shaded part. So, lahat ng points na pwede mong ilagay dyan ay solution ng ating linear inequalities. Kaya, more than one solution meron tayo. So, okay? So, kung ang given sa inyo ay hindi naka-slope-intercept form, kasi naka-general form siya or standard form na, let's say, yung ax plus by equals c, ang gawin mo siya naka-slope-intercept form, tapos follow mo na yung step. Okay? So, that will be all for this moment. So, kung di ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, do not forget to subscribe and like this video. Tapos, search mo yung mga ibang videos ko para makabigay ng konting tulong sa inyo sa pagsagot ng mga modules ninyo. Okay? Thank you and God bless.